Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Linggo ng mga nangingibang bayan. Sa loob ng 40 araw, tinukso si Jesus ng dyablo. Ang pundasyon ng buhay ng simbahan ay awa. At hindi tayo dapat padala sa tukso na bigyan lang ng pansin ang katarungan. Liturhiya. Sa unang linggo ng Kwaresma, ipinaalala sa atin ang pangako sa binyag na dapat nalabanan ang tukso at maging tapat sa Panginoon. Sa taong ito, taong ka, ang paksa ng pagbasa ay ang pagbabalik loob ng makasalanan at ang muling pagbuo ng nasirang tipan na tugmang-tugma sa jubileo ng awa. Turo ng simbahan. Awa ang pundasyon ng buhay ng simbahan. Siguro ay atin nang nalilimutan kung paano ipakita at isabuhay ang awa. Ang tukso na ang pagtuunan lang ng pansin ay ang tawag ng katarungan ay ginawa tayong makalimot na ito lang ang unang hakbang, mahalaga at kailangan na bahagdan. Subalit ang simbahan ay dapat gawin ang higit pa rito at magsikap na tamuhin ang mas mataas na layunin ng awa. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa pamagitan ng pagkukrus sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Kristo ay sumainawang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa misang ito, ating inaalay ang Madalang Misa, lalong-lalo na sa mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. Sa pamagitan ng Internet TV, ating inabot sila at samahan natin ang mga Pilipinong ito at gayon din para sa intention ng bawat isa sa inyo upang tayo maging karapat-dapat taos puso nating pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha akong kasala nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyayarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kawan tayo na mapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang makasalanan, patubay tayo sa buhay na ulang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda sa 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong umulad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinananariwa ni Moises sa mga Israelita kung paanong sa kanilang pagtawag sa Panginoon sa gitna ng kanilang paghihirap, tinugon sila ng Panginoon at iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin sa saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya ay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at ang kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang isang malinaw na aral ng banal na kasulatan na maliligtas ang sinumang tumawag sa ngalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong mga puso. Ibig sabihin, ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayoy napapawalang sala, at napapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagpapakaloob ng mga kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya.
Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa mabuting balita, taglay ang mga aral ng kasulatan na pagtagumpayan ni Jesus ang mga panunukso ng dyablo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Di siya kumakain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kakadakilaan ng kahariang ito," wika ng dyablo. Ipagkakalob ko ito sa akin at maibibigay ko ang kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nasusulat, at dinala siya ng dyablo sa taluktok ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya ang kanyang mga anghel at ingatan ka, at alalayan kanila upang hindi matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siya'y tuksihin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga ginigilig kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po muna natin yung mga katabi natin. Good morning po. Ayan. At ngayong araw na ito, special day, araw ng mga puso. Ayan. Sabihin nga nyo, Happy Valentine. Ayan. Ayan. May nagbigay na ba sa iyo ng bulaklak? Ayan. Ayan. Ano? Sabi nung isang misis, tagal-tagal na nagba-Valentine, hindi mo ako binibigyan. Ano? Kaya ang ginawa niya, dali-dali siya. At sabi niya, nung makita niyang napakamahal ang bulaklak, at later on,
nakapag-uwi siya kahit mahal. Sabi ng asawa, napakamahal mo talaga ako, binili mo ako ng bulaklak. Sabi niya, sa totoo, wala ka akong pera, nag-delay siya lang ako. Paano ginawa mo? Dumaan kasi yung patay. Sinundan ko sa simenteryo. Nung makaalis na sila, marami na ako nakakuha na bulaklak. Kaya ito, bigay ko sa iyo. Lalo nagalit ang asawa. Hindi yung sa labas ang nagpapasaya sa atin. Ang nagpapasaya sa atin ay galing sa ating mga kalooban. Amen. Palapakan natin. Dati po nagbibigay, di ba, nagbibigay ng mga cards, Mga magulang, naranasan ba ninyo na nakatanggap sa mga bata ng hindi yung mamahaling card, Yung bang ginawa lang ng mga bata, yung sila mismo gumawa na makita niyo yung hindi mo maintindihan kung ginawa ng anak mo, beto, tao beto. Pero nakalagay doon, yung pag tinignan mo, yung mama, papa, tapos naka-drawing siya. Tapos nakalagay doon, I love you. Hindi mahal yung papel. Di maganda ang sabihin na natin, ang klase ng pagkagawa. Pero dahil alam mong galing ito at pinaghirapan ng iyong anak, itatago mo. Ayan. Ngayong araw na ito, inumpisa na natin ang Kwaresma at ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma ay ang pagsubok kay Jesus. Ang Kwaresma, ang ibig sabihin po ng Kwaresma, ano ibig sabihin ng Kwaresma? Ano po ang ibig sabihin ng Kwaresma? 4 na po. So, 4 na pong araw, tayo maghahanda. Saan? Sa pinakadakilang piyesta ng simbahan. Ayan. Doon sa isang baryo sa Igulot, may piyesta sila ngayon after 3 years. Nagpapapintura na sila. Ayan. So, naghahanda. Tayo din, naghahanda tayo sa dakilang piyesta. At ano po yung dakilang piyesta ng simbahan? Ito yung tinatawag natin Paschal Mystery. At tuwing tayo nagsisimba, tuwing linggo, lagi natin itong ipinapahayag. Kapag sinabi ng pari, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay ang pagdiriwang natin, yung dalawa dito. Yung nalalapit na pagpapakasakit, kamatayan, at sa katapos-tapusan, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At paano natin 4 na pong araw, pinasok na Jesus sa disyerto. At bakit pumasok sa Jesus sa disyerto? Pwede naman siyang magpunta sa bahay na lang niya. Ito ay ang pagbalik ni Jesus sa kasaysayan ng bayan ng Israel na sila ay naglakbay sa disyerto ng ilan naglakbay. Ilan ulit? Ano inaalala natin? 40. Ano binabalikan ni Jesus? Ang 40 years na paglalakbay. 4 na pong taong paglalakbay. Saan? Sa disyerto. At noong naglakbay ang Israel sa disyerto, hindi lahat ng sumama sa disyerto ay nakalabas doon ng buhay. Marami sa kanilang namatay doon. Marami sa kanila ay nilibing ang kanilang puntod doon. Yung kanilang mga buto, nandoon yung kanila. Bakit? Ano naging dahilan? Dahil sa kanilang pagtakwil. At ngayon, itinuturo ni Jesus sa atin kung paano tayo makakatawid din sa disyerto ng ating buhay. Sa mga pagsubok ng ating buhay. At sa 3 pagbasang ito, makikita natin ang susi saan? Sa ating pagtawid sa disyerto. Mapanganib. Ang una, ang disyerto, ayan. Ano ba itsura ng disyerto? Sa totoo, pag tingnan niyo yung paligid natin, maganda kahit puro damo yan. Ang gandang tingnan. Sa disyerto, kalahating araw ko na nagbibiyahe sa sasakyan, makita niyo puro buhangin.
walang buhay. Walang kabuhay-buhay. Kaya sigurado diyan, walang tuwig. At ano ang paraan para malagpasan yan? Kasi darating pa, mapapagod ka. Ayan. Isang babae na nagsisimba, sabi niya, Father, sa dami ho ng problema ko, parang gusto ko na hong bumigay. Hindi lang sa isang tao ko narinig yan dito. Ang dami ko na narinig na nagsabi sa akin na pagod na ako. Ayoko na. Hirap na ako. At ano ang ituturo sa atin dito sa mga pagbasa? Maging matatag ka. Harapin mo. Katulad ng ginawa ni Jesus. Imagine nyo, 40 days in the desert. Sinabi sa atin, halos hindi kumakain si Jesus doon. Sa totoo lang, wala kayong makikitang pagkain doon. Kailangan, paano nakasurvive si Jesus? Sa unang pagbasa, makita natin, ang unang susi sa pagtawid natin sa disyerto ay ang sinabi sa unang pagbasa. Ang pag-alala sa kabutihan, loob ng Diyos. Ang pag-alala na ang Diyos ay gumagabay sa bayan ng Israel. So sa pagtawid sa disyerto, kaya nga ang lagi kong paulit-ulit na sinasabi, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Kaya nga, tingnan ninyo, yung mga mag-asawa, may tinatawag na wedding anniversary. Isang araw, may lumapit sa akin na mag-asawa. Father, 25th wedding anniversary po namin. Pwede po ba nyo kaming sariwain? Yung word, sariwain. Di ba? Sariwain. Kaya nung simpleng misa, sila lang mag-asawa. Sabi ko, pinakunan ko ng cellphone. Sabi ko. Pero alam nyo, ang sabi sa akin, pagkatapos nung sariwain nyo, sabi, Father, magandang alaala ito. Mukhang sumigla ulit. Kaya, ang ating babalikan ang magandang paggabay. Babalikan natin ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. So ano ang susi sa pagtawid? Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Na doon, saan? Na sila ay tumawid sa dagat na pula, na ang dagat ay nahati. Na sila ay nung gabi na bago sila tumawid, lahat ng panganay na lalaki sa Israel ay pinarusahan, pinatay. Pero ang bayan ng Israel, dahil sila ay nagpatay ng kordero, tupa, at yung dugo nito ay inilagay sa mga pintuan ng kanilang hamba. Ang tawag po dito ay Passover. Dinaanan lamang, hindi sila walang pinatay. Yun ang binabalikan ng Israel ngayon, ang kagandahang loob. Kaya nga, babalikan natin ngayong panahon ito ng Kwaresma, ang magagandang karanasan na nandiyan na Diyos. Kaya nga po tayo nagre-recollection. Balikan ninyo ngayon, ano ba yung mga pagkakataon nakita ninyo na nandiyan ang Diyos sa inyo? Hindi yung feeling na wala Diyos. Pangalawa, marinig natin sa ikalawang pagbasa kay San Pablo na ang susi para makatawid ay ang pananampalataya. Ayan. Kaya nga, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Ayan. Kaya yun yung sinasabi ng mga born again, sumampalataya ka kay Jesus na Panginoon ang iyong buhay, ligtas ka na. Hindi po. Ligtas ka. Pero sa kaligtasan ito ni Jesus, meron ka pang dapat gawin. Hindi sinabi ng mga tao na tumatawid sa disyerto, sumasampalataya kami sa Diyos. Abay, kailangan silang tumawid, kailangan silang maglakad, kailangan silang dumaan sa mga pagsubok. Pero ano nagbigay ng tatag sa kanila? Yung alaala ng kabutihan ng Diyos. Pangalawa, yung pagsampalataya. At pangatlo, sa Ebanghelyo, para matapatan natin, dito papasok
ang tatlong bagay na dapat nating gawin itong panahon ito ng Waresma. Una, si Jesus ay nagdasal. Paano niya nalagpasan? Siya ay ito ay panahon ng panalangin. Sabay-sabay, ito ay panahon ng... So kaya po makikita natin, mag-uukol kayo ng panalangin. Ayan. Nagbibigay ba tayo ng panahon sa panalangin? Ayan. Ano ba mas binibigyan natin ng prioridad? Ayan. Pagising sa umaga, sa kalagitnaan ng araw, kapag tayo nakakaluwag, pagdating sa gabi, lagi bang nasa ating isip ang present. Pero alam natin na, sabi nga, mabilis makalimot. Si Padre Pio, imagine, santo na, lumitaw na sa kanya ang sugat ni Jesus. Ilang taon niya dinala yung sugat ni Jesus? 50 taon. Ano yung dasal niya after communion? Samahan mo ako, Panginoon. Yan ang panalangin ni Padre Pio. Sapagkat madalas kitang makalimutan. Imagine yung araw-araw sumasakit niya yung sugat sa kanyang kamay. Nakakalimutan pa niya, Diyos. Santo na siya. Ayan. Santo na siya. Kaya mahalaga yung tinatawag na consciousness na nandyan ng Diyos. Na ang Diyos ay sasamahan tayo. Amen. Palapakan natin biyan. Pangalawa, di lamang panalangin. Ayan. Tayo dapat mag-ukol na pag-aayuno at abstinensya. Ano yung pangalawa? Panahon ng pag-aayuno at abstinensya. Sabay-sabay, panahon ng pag-ayuno at abstinensya. Ano ibig sabihin ng abstinensya? Naliliban tayo. Ia-abstain. Di ba? Pag nagbubotohan, sino ang boto? Pag nag-abstain ka, ayan, ibig sabihin, hindi ka boboto. Merong isang bagay na hindi mo gagawin para sa mas mahalaga bagay. Kaya ano sabi sa Biblia? Hanapin muna ang paghahari ng Diyos at ang lahat ay susunod. So imagine nyo, doon papasok ngayon yung pananampalataya, doon papasok yung sinasabi sa second reading, sasampalataya kayo. Ano yung mga bagay na i-abstain nyo? Halimbawa, simula sa umaga hanggang gabi, nakabukas ang television, wala ka nang magawa. Abstain nyo yan. Kapon may dinalo ako may sakit. Na-stroke. Sabi nung may bahay, wala na ho siyang magawa. Dati ho ngayon sabi ko, Tay, mas marami kayong panahon ngayon magdasal. Ayan. So, ano yung dapat nating talikdan sa mas mahalagang bagay? Ang paglalagay natin na ang Diyos ang pinaka-prioridad ng ating paglalakbay, na siya ang gumagabay. Siya tinatanong natin, ano po ba ang dapat naming gawin? Amen. Palapakan natin biyanan. Prayer, panalangin, pag-ayuno, na yung ngayon ay panahon. Ito pong Miyerkules nilusad ang hapag pag-asa na mag-aayuno ka at yung iyon dapat kainin, ibibigay mo sa kawanggawa. Hindi po ba? Yung pag-aayuno, halimbawa, tingnan niyo yung sample ng abstinensya, yung magulang. Kapag mahirap, sabi nung anak sa tatay, Nay, may project po kami. Yung sweldo nung tatay, eksakto lang. Magkano naman yung project na yan? Ibibigay ng tatay yung pambili, pero katago sa bata na hindi pala nagmimerienda na yung tatay. Di na siya, sabi natin, di na siya nagsisigarilyo. Tinigil na niya kasi pag ako'y nagsigarilyo at ako'y uminom ng alak, talagang wala na matitira doon sa anak ko.
Sa karanasan ko, halimbawa po, Pasko, ayan. Sapat lang yung kita. Ano? Sabihin ng nanay ko, at sa amin, pumunta na kayo doon sa tiya nyo, bumili na kayo ng damit, isusot nyo bukas sa pagsisimba natin. Aba, siyempre, excited ka, bumili ka ng bagong damit. Araw ng Pasko, nakasuot ka ng bagong damit. Pero tinignan ko yung tanay at tatay ko, ang suit nila, hindi bago. Yung kanilang lumang damit. Pero nakangiti sila. Hindi dahil sa bagong damit. Nakangiti sila sapagkat nakita nila yung kanilang anak masaya. Anong bagay ang iyong sasakripisyo para sumaya ang Diyos? Pangatlo, sabi natin sa unang pagbasa, ang paraan para makatawid sa disyerto ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Sabi sa pangalawang pagbasa, pananampalataya kay Jesus. Pero hindi nagtatapos. Sabi ni Santiago, faith without works is nothing. Pananampalatayang walang gawa, walang katuturan, walang mararating. At ano yung pangatlo? Pagkakawang gawa. Yan ay hinihingi ng Pope ngayon. Sa Jubilee of Mercy. Yung po mga bisita no isang linggo, mga Malaysian. Nag-Chinese New Year sila, iniwanan nila yung iba yung kanilang karanasan. Masaya ang Chinese New Year sa Malaysia. Yung mga Chinese, ito yung pinaka-Pasko nila. Imagine nyo, iiwanan nila yung Pasko nila, yung kanilang mga pamilya para pumunta lang dito. Pwede naman. Dito sila nag-celebrate. Paano sila nag-celebrate? Pumunta sila sa bahay ampunan. Pag uwi nila, alam nyo, ang narinig ko, sabi ng isa sa akin, Father, nung malis ako sa Malaysia, I take for granted children. Yung pagpunta niya sa bahay ampunan, na-realize niya yung mga batang mahirap sa Malaysia na dapat tulungan din. Pagpunta dito, iba yung sabi niya, tinitik for granted yung kanyang biyanan. Nung pumunta doon sa bahay ng mga matanda sa Malolos, sabi niya, kawawa pala. Nabuksan yung mata niya. So makita natin, itong panahong ito ay ang pagbubukas ng ating mata. At sa katapus-tapusan, sa pagbubukas nito, tanda natin, parang sabi ko nga, para tayong pongkan. Yung pongkan, masarap, pero di mo isusubo yun ng buo. Kailangan balatan. Yung pinakamahirap, pagbabalat. Pag ikaw ay binabalatan na, paano ginagawang pagbabalat? Panalangin, pag-aayuno, pag-abstinesya, pagkakawang gawa. Pag nabalatan na, yun na ang juice. Yun yung masarap. Sapagkat yun, makita mo sarili mo. Yan ang iupisa natin ngayong araw ng mga puso. Uupisahan po ngayong apostolado ang pag-ikot ng larawan ng mahal na puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. Ang tunay na puso na nagmahal. Ang tunay na puso na hindi mang-iiwan hanggang sa huli. Isang Valentine, dalawang taon na ata nakakaraan, uwi po ako sa amin para doon maghapunan. Sabi ko sa kapatid ko, diyan ako kakain para kasama kayo sa Valentine. No, kayo pa uwi na, bigla ba namang may tumawag. At ang sabi sa akin nung tumawag ay, Father, pwede mo ba kayo sa sick call? Kailan? Kung pwede, ngayon na ho. Para palang kidlat. Sabi ko, ngayon na? Kasi ho,
yung pong tao naghihingalo na. Naku, may schedule ako. Pamibihira naman akong kumain kasama ang kapatid ko sa yung mga anak niya. Bakit ngayon pa? Talagang magaling maggumawa ng oras para subukin. Finally, knowing na ito ay mission, sabi ko na lang ganito, uwi po ako, sandali lang, pagbibigyan ko lang yung kapatid ko, pero mabilis akong aalis. Sandali lang, umalis na ako. Sabi ko doon sa tumawag sa akin, wala bang makuhang pare? Doon saan ba yun nandyan? Dito po sa may Santa Maria District Hospital. Nako, katabi lang ng simbahan niya na wala ho kaming makapampare doon may isa pang simbahan dyan, yung San Juan. Doon ako galing. Wala rin hong pare. Talaga ako ata. Finally, pinuntahan ko po. At araw ng Valentine, nakita ko, ang isang matandang babae na hinahabol ang hininga. At para magkaroon siya ng oxygen, may nilagay na parang hose at merong parang pinipindot yung apo niya para madagdagan ang hininga niya. Sabi nung anak doon sa apo, sabi niya, dali, ibomba mo pa para may hininga si Lola. At nung tingnan ko ang matanda, kilala ko siya. Sabi ko, ito yung matanda na nagsisimba doon sa isang parokya na aking pinaglingkuran. Binalaking ko alaala. More than 20 years na. Nakita ko na siya noon. At tuwing Biyernes, nakasuot siya ng eskapularyo ng mahal na puso ni Jesus. Tuwing Biyernes, tuwing First Friday, tuwing nagsisimba, nakasuot. Pero alam niyo, yung sinusot na iyon, may pangako. Ito ang pangako ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanyang pangako, ang pangako ng mahal na puso ni Jesus, number 12, 12 pangako ng mahal na puso. Ipinapangako ko sa iyo na sa malabis ang aking puso, ang aking makapangyarihang pag-ibig ay magkakaloob ng lahat sa makikinabang sa unang Biyernes sa 9 na buwan na sunod-sunod at pagbabalik. Hindi sila mamamatay nang wala sa aking grasya o hindi tumatanggap ng sakramento. Kaya ako pinapunta doon para tuparin ni Jesus ang kanyang pangako sa babaeng yon. Best Valentine sa akin. Bakit? Nakita ko ang pag-ibig na yan. Kapatid, may paalala. Alam niyo, ginawa nga ako ng eskapularyo niya. Eskapularyo niya na nandoon yung puso niya. Sana po, hindi man kayo panika ng bahay, ng larawan pa. Isuot niyo ito, eskapularyo na ito, na mahal na puso. Ipapaalala sa iyo yung sinasabi ni Moises. Kagandahang loob ng Diyos. Sumampalataya ka. Maglakbay ka. Naririyan ng Diyos sa iyong buhay. Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik sa Diyos. Magdilay tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At inataas ko po sa iyo ang mga manggagawa na nasa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga walang mapuntahang simbahan na sa pamagitan ng aming internet TV
ay aming inaabot at ipinapahayag ang iyong pag-ibig nagmula sa lupa. Mawi tayo. Sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong puti sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang iyong buhay. Ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mo. Ika'y magbago. Habang may panahon. Ika'y magbago. Pagmamahal. Sa kapwa ay Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin at sama-sama tayong magbalik loob sa Diyos. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo po sa umagang ito ang sama-sama naming pagbabalik loob sa iyo. Ikaw ay muling inilalagay sa puso namin bilang sentro ng aming buhay. Nawa lagi naming hanapin ang iyong magandang balita sa aming buhay. Kaya ngayon dapat ika'y magbago, habang may panahon ika'y matuto. Magmamahal sa kapwa, isang puso mo. Huling kwento. Maaari na ibaba ang kamay. Isa sa misyon natin ay laging dalhin si Jesus. Dalhin kay Jesus ang lahat ng tao. Sa lahat ng paraan, sa pamagitan ng internet, sa pamagitan siguro ng pag-abot mo ng isang alaala. Isang araw, sabi ko, paano ba pupunta ang mga tao di sa simbahan? Di na alam, papasok sa loob. Laging sumasagi sa isip, maglagay ka ng karatula. Kaya, nilagay ko po yung mga karatula patungo ng simbahan. Parang yun ang sila, ilagay mo yung karatula na yan. At na Lunes, nung nakakaraang Lunes, may isang dumaan dyan patungo ng Marilao para magmisa. Nakita niya, 50 meters lang pala yung simbahan. Pagkakain niya doon sa kanto, naglakad siya, pumasok sa simbahan natin, nagdasal. Sabi niya, malaki na pala nagawa sa simbahan. Yung taong yun naglakad na sinundan yung karatula ay si Cardinal Rosales. Pagkatapos ng misa niya sa Marilao, bumalik siya sa Madre at 2 oras na nagdasal. Instrumento ang bawat isa sa atin para ibalik sa Diyos ang bawat isa. Isama mo ang iyong mga kasambahay pabalik sa simbahan. Amen. Tatayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na batay nilibing,
na naog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin yung tutukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong dudulog sa Diyos sa kanyang maawaing puso sa araw na ito. Ang ating tugon ay, Panginoon, panibaguhin ang aking puso. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa banal na simbahan, upang ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang kanyang maihatid sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga namumuno sa bansa at naghahangad na mamuno upang hindi kapangyarihan ni ang katanyagan ang kanilang hanapin, kundi ang makapaglingkod ng tapat at may awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa daigdig na nagugutom sa pagkain at pagkakaisa, upang ang pag-ibig at kapayapaan ay maibahagi at mabigyan ng makatarungang pamumuhay ang lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga Pilipinong nangingibang bayan, upang iligtas sila ng Panginoon sa tukso at kapahamakan, at maging ligtas din ang pamilyang kanilang naiwanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang maging matatag tayo sa panahon ng tukso at ating matalikuran ang kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon, naroon siya. Sama-sama tayong mananalangin sa Diyos. Iingin natin ang patuloy na pagsubaybay sa atin, awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo pong lahat, alam ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y sa Kanya maglilingkod, alam kong may magagawa lang kung may alam kong diringgin ng Diyos. Tayong lahat. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang mga taimtim na panalangin, ang lahat ng tinipon mo sa aming simbahan. Lalong-lalo na po ang mga magulang na sinisikap na akayin ang mga anak batay sa iyong kalooban. Itinataas ko po sa iyo ang mga kapataang naririto, naghahangad na maglingkod sa iyo, sa kanilang pamilya at sa mga dukha. Itinataas ko po sa iyo ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, ang mga nawawala ng pag-asa. Ikaw nawa ang magbigay inspirasyon sa amin na patuloy naming sundin ang iyong kalooban. Ipagdasal natin yung katabi natin, ipatong yung kanang kamay, mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit
ka kay Jesus. Mayroon. Lumapit tayo kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Awit sa pag-aalay. Magsiupo po ang lahat. Kasama po natin sa ating panalangin, 10 ng kanilang pamilya, bilang pasasalamat sina Onyang Mariano, Catalina de la Cruz, Francisca Herona, Leonor Reyes, Crisanta Robes, Sinaida de la Cruz, Mirna and Fernando de la Cruz, Minyang Francisco, Josepina Nartates, Janet Santos, Aurora Fernando, Joey and Cecil Abarquez, Rico and Fe Evangelista, Bonifacio Mendoza, Eladia Aquino, Josephine Sinio, Roberto Sinaida, Villa Emilia Andrea Quechua, Lolita Chua, Randy Gumatay, Seferino and Merly Gumatay, Roberto de la Cruz, Heather and Menchi Mendoza, Veronica de la Cruz, Catalina de Leon, Talia Santos, Felicissima Gonzalez, Elisa Parizales, Catholic Women's League, Catalina Santiago, Gregorio and Ana Principe, Melissa Principe, Feli Gonzalez, Mandy Velasquez, Julian Family, Evelyn Lapid, Frahes Family, Lilian Linsangan, Sherwin and Jocelyn Liescas, Gamala and Fall, Lita Pabatang, Mirna de los Santos, Norma Rubio, Rosita Lozada, Raymond Peckham, Christine Jan, Arwin Luyon, Arlene Garcia, Armando and Remedios Garcia, Ace Mendoza, Rowena Buwag, Arlene and Michael Kasingal, at Jamaica Alaysa Kasingal. Para sa natatanging kahilingan nila Lydia Linsangan, Jim Valerio, Arian Lien, and Orlando Hipolito Jr. Para sa pagdiriwan ng kaarawan ni Faustino Mendoza, Ligaya Mariano, Romsit Micael Bernardo, Vin Gabriel de la Cruz. Para sa pagunitan ng pag-iisang dibdib ni Dante and Rosemary Diaz. Para sa ligtas ng paglalakbay ni Erickson Rubio. Para sa maagang pagaling ni Corazon Ong, Elaine Magtirang, Grace Lumbang, Nanding Ariola, Leonila de los Santos, Carol Maria Rosel, Ray Gatus, Maria Niedo, Rina Mendoza, Angie Garbut, Rosauro Santos, Marcela Cruz, Dr. Christopher Chen, Christy Lois, Enrico Garuncho, Estrelita Mendoza, Rosalinda Francisco, Carlin Sapra, Victor Mendoza, Mary Grace Delphin, Louis Payumo, Benjamin Arunsay, Lucy Magundayaw, Ronald Olong de la Vega, Constancia Carandang, Gray Coton, Patrick, Vitti, Edgardo Gregorio. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Renato, Valentino, Joyce, Josephine, Sunny, Eduardo, Conchita, Arsenio, Felix, Margarita, Rolando Sr., Teresa, Leonila, Marcelino, Corazon, Dr. Ricardo, Angel, Amy, Ronald, Early, Eli, Rosario, Sixto, Mercedes, Eduardo, Chopilo, Rufino, Armando, Emelita, Romeo, Dr. Edilberto Sr., Engineer Edilberto Jr., Gregoria Perwin, Patrocinio, Natividad, Sugar Cake, Cayetano, Emiliana, Pelayo, Donatilia Alejandro, Zenaida, Ellen Literio, Rodelio, Marie Antonio Seferina, Antonio, Roberto, Catalina, Anacleto, Magdalena, Baby, Laya, Luz Biminda, Signo, Lileng, Placido, Juan, Agapito, Visitacion, Edgardo, Avelina, Beato, Senior, Juanita, Isagani, Senior, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat.
Ang pag-isenso sa bayan ay ang patuloy na pagtawag ng Diyos upang kanyang bayan ay maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami ay maging marapat na maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pasimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman na nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Sa pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili na nagtuturo sa amin na harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng kalangitan. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadaki-awitin natin. Ang langit at lupa ng tayong lahat. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw po ang mukalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ay maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, inibot yun sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo." Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Gayon din na matapos sapunan, nawakan ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niyabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin." Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong banal na sansinuko. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Banal na sansinuko. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa Jesus, buong sansinuko. ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayong lahat. Si Kristo ay gunitain
sarili ay inihain. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nga po ay papasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sinasama namin kami magsasalo-salo. Sa katawan ng tugon ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Pususino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pag inapati kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng apostol, kaysa ni San Andres Kim at ang lahat ng mga banal na lumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman ay pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat. Tayong lahat ay inibig ng Diyos Ama. Ang puso natin ialay sa Kanya sa araw nito. Sa panalangin, itinuro ng kapatid na si Jesucristo. Awitin ng malakas, Ama namin. Tayong lahat. Ama namin, mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Kami niling namin na kami Diyos sa lahat ng masama, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Kristo.
Ang Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan, iwag sa aking kapayapaan, binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan, Amen. ang kapayapaan ang paglaging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo kapayapaan sa peace be with you, kapayapaan. Rod ang Diyos. Di maawa ka sa amin. Cordero. Di maawa ka sa amin. Aalin ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob. Naririto ang kordero ng Diyos na abot-abot ang pagpapala sa ating lahat. Mapalad tayo na nagbabalik loob sa Kanya sa umagang ito. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Ipanalangin sa mahal na Birhen, sabay-sabay. Aba po. Santa Maria, Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Ay aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pindakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang Mari aming tulog Panginoon. ating kahilingan. Panalangin sa dakilang awa ng Poong Santo Cristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo, tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako po'y nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Banal na sansinuko. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Jesus, Ako po ay nananalig sa iyo. pawakas sa panalangin, Ama na pagmahal, kami pinakinabang mo, sa pagkain yung bigay ay tumanggap ng pampalakas sa pananampalataya, pampatibay, pag-asa at pampaalab at pag-ibig. Matutuhan naman namin damahin ang gutom ng pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita, makamutawi sa iyong bibig sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo para sa ilang kalatas. Gagawin po ang second collection para sa patuloy na paggawain ng ating simbahan. Habang ginagawa ang second collection, nais ko iulat sa inyo na itong January ay nakalikom tayo sa second collection ng 63,000. Maraming salamat po. Pinapaalala rin po 62,517.75 ang ating mga arkansya dahil katapos lang Pasko, marami nag-surrender, umabot ng 44,9.50. Ang ating other collection na idinala sa tanggapan ay 25,399.80. So maraming salamat po at patuloy nating tinututukan ang altar, ang sacristy, yung po sacristy, pag nagawa na sacristy, mawawala na po yung kwarto dito. So, at pag nagawa na rin altar, uusad pa tayo ng isang poste. So, lalaki ang simbahan natin. So, ang ating target, itong kisame, ang kailangan po dyan at least mga 1.3 million. So, 1.3 million. Para po matugunan ang kapos na pondo natin, nagparapol ang Project Pangarap. So, parapol sa kisame, maaari po kayo bumili ng, inumpisan po ito noong Miyerkules ng Abo. Yung bibili ng ticket ngayon, 100 pesos yan. Irarapol ko po yung mga nabiling ticket mamayang gabi at magbibigay po ako ng tatlong mga cruise na ito po hindi kasama sa premyo. Dahil po bilang kick-off start ng ating parapol. So sana po isuportahan ninyo. So yung mga na-interesado dyan po sa Pope Francis o kaya dito sa palistahan, pwede po kayo bumili ng ticket. At pinapaalala ko rin po na mayroon tayong project as square foot, isang bond paper, ang laki, na idodonate ninyo para kita nyo stained glass, malaki po yon, para hati-hati sa isang ganitong bond paper, makapagbibigay po kayo ng 2,005, tatanggap po kayo ng isang certificate na may kasama po itong 2 Biblia. So at yung po intention ninyo, maliit na card, ay ilalagay ko po dito mismo sa altar. Isasarado po yung altar. Ibig sabihin nito, permanent na po ninyong tulong yan, ay dasal. So kung kayo interesado, magsadya sa tanggapan ng parokya, humingi ng resibo, bibigyan po kayo certificate, isulat mo intention ninyo, at sa inyo po, tatanggapin po yung certificate na ilalagay nyo. Yung pong stained glass na sasagutin ninyo, ay ilalagay dyan. So, yan po ang proyekto natin.
At ipinapaalala rin sa Commission ng Social Action na sa katapusan, 27, yung mga nais magpa-check up ng dugo, ng urine, sa halagang 250 pesos po. 250 lang. Pag ginawa niyo ito sa ospital, ang aabot ng inyong check-up ng dugo ng 1,005. So, ito po is kawang gawa para sa inyo. So, sa 27, para sa ibang detalye, may form po sa parokya o kaya makapag-ugnayan kayo sa CWL o KC. Sila ang mga namumuno dito. So, available po ito. At inulit ko sa 27 po. At sa 24, ito po ay Miyerkules, alas 6 ng gabi, meron tayong maiksing Lenten Recollection. Si Monsignor Per Fernando, galing po sa Amerika. Marami po siyang sinulat na aklat. May radio program rin sa Amerika. Siya ang magbibigay ng Misa Recollection. Alas 6 po. Wala po itong bayad sa 24 ng Pebrero. So wala po bayad ito. Magsimba po kayo at mag-recollection. 1 oras at kalahati lang yan. Para makapagnilay tayo kasama si Monsignor Per Fernando, galing pa po sa San Diego, California. Siya ang bibigay. At meron pa po tayo iba mga susunod na pagninilay. Meron rin po sa diocese sa March 5 sa mga iba't ibang samahan. Pinibigay ko na po yung sulat sa kanila. At gayon din po, sa araw nito, nilulusad natin yung dahil araw po ng mga puso, ito pong imaheng ito ay iikot ng mahal na puso sa bawat bahay. Kung kayo interesado, makapag-ugnayan lamang kay Sister Lily. Ang layunin po nito ay maluklok sa inyong tahanan ang mahal na puso ni Jesus at kalinisan sa puso ni Maria. Patapos na ikot sa inyong tahanan, tatanggap po kayo ng certificate. So, makapag-ugnayan lang po kayo. So, ito po ay gagawin simultaneously year-round. At ang layunin po dito ay para mas lalong magkaroon ng malalim na debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Ito po ang pinakamagandang time para umpisan ito. Kaya pagkatapos ng final blessing, iabot ko na ito kay Sister Lily para po umpisan na natin ang mission na ito na pinapagawa sa atin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Iba pang announcement. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At pagkatapos nito, ay may misa pa po tayo. At meron po First Communion ang Corinthian School. Tuwing linggo, sa loob ng Kwaresma, ipuprosesyon ang Nazareno tuwing alas 5 ng hapon. Pagkatapos po ng misa. So kung kayo gusto sumama para sa penitential walk sa paikit ng ating baryo, Lulumboy, every Sunday po yan, 5 o'clock. Pagkatapos ng misa, prosesyon ng Poong Nazareno. Tatayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Maaari taas ang kanang kamay para sa pagbabasbas. Pagbabasbas. Ang Diyos na mawain na nagkaloob sa inyo ng anak na nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ang siya naman magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at kapwa, gayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas na walang katapusang pagkamatay. Makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Sagot. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo nawa ay makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, umayo tayo pupuri sa buong may kapal. Salamat sa Diyos. At iyabot ko po, Sister Lily, tanggapin po ninyo ang misyong ito para sa apostolado. Ayan. At gagawin po ang blessing.